Mga kapuso, we're talking with none other than, syempre, ang mga pinagpipitagan at saka talagang mga iniidolo natin sa pagpapatawa, si Becky and Badette themselves, si Mamang at saka si Miss Uge. Kamusta na kayo, guys? Thank you naman sa pinagpipitagan ng introduction. Mabuti naman. Thank you. Thank you sa opportunity makapag-promote. Thank you. Isa ko talaga dun sa sobrang excited na mapanood itong Becky and Badette. Kasi number one, kailangan na nating tumawa talaga ngayon. Ngayon na. Kaya sabi ko nga, sana wag na nating mahintay ang kung pwede lang wag nating mahintay ang Pasko kung pwedeng mapanood na to. Excited na rin kami talagang mapanood ng pelikula. So, meron kaming premiere night sa December 21. Ilang araw na lang yun. Ang bilis ng... Nabanggit mo, the other night, nandun kayo sa O-Bar. Yung, one of the gay joints ito, no? Doon sa mga hindi nakakaalam, ang O-Bar po ay isang bar ng LGBT na talagang sobrang saya. How was the experience nung pagpopromote nyo? Eto na lang observation ko dyan, Nelson. 2 a.m. yun, okay. Si Mamang Pokwang, by the way, as soon as she stepped on the stage, grabe, nag-ibang anyo siya. Parang naging tanghaling tapat, yung ganon. Nag-morph. Oo, bumalik yung kanyang element as a comedy bar performer. So, explain mo yan, sis. Parang nag-TikTok lock ganon. TikTok lock ng alas 2 ng umaga. Yan naman natin, Nelson, kung sa tayo nagmula. Di ba sa comedy bar tayo nagmula. Kaya siguro na-miss ko yung mga ganung ginagawa ko ng live, no? Na may live audience, may talaga na walang camera, na walang diba? Yung all out ka lang, sige lang. Parang natatandaan ko na first time ka nakita ni Uge sa Clown ni Namillion, sa kala niya raw bakla ka. Oo. Totoo ba yun? Totoo yun? Mag-test pa ako noon. Nag-workshop kami kay Uge, bilang siya si Lorelai pa noon. Ganyan. Maiksi kasi yung book niya noon na, tama ba sis? Parang maiksi na. Super put talaga careful noon. Oo. So, ang payat, ang likot, tas yung boses, parang yun nga, paos. So, sabi ko, ang bongga ng baklang to. Tas babae pa. Ako lang may akalang parang bakla ako. Marami kayong nabiktima ko, sis. Pero kung teka muna, let's talk about the movie. Walk me through the process. Kamusta yung paggawa ninyo ng Becky and Badette? With Direct June Robles Lana naman kasi, ang proseso niya is first and foremost, magandang script and then yung tamang look. So that's why napapansin ninyo, iba yung look namin ngayon ni Sis. Kasi ibinagay namin dun sa script at saka sa characters ni Becky at saka ni Badette. Iyon, kaya ganun yung proseso. So lahat ng bagay, lahat ng detalye ay galing sa, sabi nga ni Mamang, matabang utak ni Direct June. Tapos, every shooting, bukod dun sa script na isinulat, nagiging organic yung labas ng mga nadadagdag na patawa. So, all in all, ang saya ng proseso. So, proud kami sa outcome ng pelikula. Though hindi pa namin napapanood, pero grabe yung excitement namin. Diba kung paano kami maglako ngayon. Kasi ganun kami ka-proud sa pelikula namin na kailangan namin i-share yung laughter sa mga tao ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin. It's about time na itawa naman natin yung mga kaganapan sa paligid-ligid. Totoo yan. Lalo na yung past. Lalo at saka lalo na kagagaling lang natin sa most challenging times talaga na masasabi kong talagang challenge lahat tayo. Yes, lalo na ang industriya ng pelikula. True. Pero Mamang, knowing na kayong dalawa, hindi lang kayo sa screen nakakatawa kasi. Kahit na yung dalawa lang kayo nag-uusap ng on a regular day, bumabanter pa kayo. Ilang percent ng pelikula yung banter ninyo na spontaneous? Mas marami pa
script. Pero yung mga padulo-dulo, tapos wala namang sinasabi si Direk Jun na, huwag niyo nang ituloy yan, tinutuloy. Hindi. Dagdag. Oo. Mahilig kasi kami sa mga paadliban o mga pack yun. Siyempre naman, alam mo naman yung director namin, support din. Sige, gawin niyo. Ulitin niyo yan. Ganon. Ibig sabihin, kahit na strict sa script, kasi syempre, rerespetuhin mo yung script na sinulat, hindi naman din ganun ka-strict si Direk Jun. Kung merong ma-excite na sa'yo, kumbaga pwede kang mag-adlib, magpatawa at nakakatawa naman, go niya. Ganon. And tawa ko ng tawa doon sa trailer pa lang kasi ang dami ninyong pinaparody. I mean, nakita ko pinarody niyo si Ate V, si Maricel. Ito parang mga 90s kabaklaan ito 90s kabaklaan. Yes, 80s. Oo, 80s, 90s. 90s. Gaano kayo ka-comfortable doon sa medium, doon sa genre na 'yon? Ako comfortable ako kasi bata pa lang ako, mahilig na akong manood ng TV at ng pelikulang Pilipino. So, familiar naman ako dun sa mga acting style, pati dun sa pagbitaw ng mga dialogue. Tsaka kasi Vilmanian talaga ako. Tsaka lahat actually, na-idolize ko sina Sharon, Nora Honor, Maricel. Lahat sila talaga mga bituin para sa akin. So, familiar talaga ako sa kanila. Starstruck ako sa kanila. And to do this in a film, no? Ako naman kasi, ang tawag dito, malaking tulong din naman talaga yung na-train kami kay Direk Wendy Ramas. Diba, yung aming Dalaki Ones, yung mga, yung mga parody din namin doon. So, malaki na itulong din naman yun, in all fairness naman. Tsaka yung mga yun nga, tama si Ugay, panonood mo ng mga TV, yung pagsubaybay mo sa kanila. Hilig ako magbasa-basa dati ng mga magazines. Tapos biglang ginagaya-gaya namin dito sa pelikula, di ba? Parang nakakatawa man yun, iniibig sabihin lang namin na parang we honor them. And, and it's a, tribute. Yes. And, sabi nga namin, sana si Ate V magkaroon ng time manood sa premiere night namin. Oo nga. Pero syempre, the way I see it, parang it's more of a tribute than a parody, I guess. Kasi, itong mga idol nyo kasi to. Kayo, Mamang at saka Uge, mga na kayo mga kumbaga suki na kayo ng Metro Manila Film Festivals dun ng mga nakaraang taon. Ito ba, I mean, knowing na syempre ang dami nyo nang natutunan and dalawa na kayo talaga sa mga comedy icons, mas nakakakababa to do a film knowing na syempre yung expectation ninyo sa sarili ninyo and expectation ng mga fans ninyo lumalaki talaga? Oo, totoo yan. Ako sis, kinakabahan, di ba sinabi ko nga sa'yo kanina? Oo. Sa room. Sabi ko sis, nakakatakot kasi ang mahal ng ticket. Tapos ang yun lang nga. Tapos sabi ko, siyempre uso ngayon, I mean magpapakatotoo na tayo, no? Uso ngayon na pag nilabas yung mga official scene drop, yung mga official trailer, parang binibilang kung ilang views, yung ganun. Tapos parang, kailangan ba ganun? Yung parang, Diyos ko, sana, grabe yung dasal ko talaga na sana hindi batayan yung mga pinapanood lang yung trailer. Sana talagang manood sila sa sine. Tapos yun, sabi, sis, ano ka ba? Oo nga, sabi. Dalawa ni sis, pag merong parang pinanghihinaan ng loob, yung isa, bibigyan niya ng lakas ng loob. Ganon kami. Just like Becky and Badette. Sabi ko naman sa kanya, huwag ka mag-alala sis, word of mouth yan. Diba? Tsaka, yun nga, totoo naman yun na isa sa kinakatakot namin yung bukod sa mahal na nga yung ticket, di ba? Kaya nga, di ba, katakot-takot yung pakikiusap namin na sana yung, alam mo yun, medyo mapagbibigyan. Kahit ngayon lang sanang festival, ngayon lang, di ba, na mapababa yung ticket,
sa sinihan. So pag wala ng festival, ibalik niyo yung regular price. Di ba? Parang pamasko niya lang din sa mga tao na tumatangkilik sa mga sinihan, di ba? Sa mga mall, gano'n. Pero alam nyo, Oge and Mamang, maganda yung sinabi ninyo dun sa interview natin the other day dun sa GMA Integrated News, na parang kahit pa anong sabihin ng tao or kahit na anong isipin ng tao dito sa mga pelikulang to, ito yung one way para magpabalik sa mga manonood sa sinihan. And alam naman natin in the past years kung gaano naghingalo or naghihingalo ang ating industriya. At saka alam naman natin, di ba, pag naghingalo talaga yan, maaapektuhan yung buong showbiz. Wala na tayong mapapanood na artista, wala na tayong ma-idolize, di ba? Puro streaming. Puro streaming, vlog. Hindi ganon. Ganun ang experience ng movie stars or film. Iba yun eh. I mean, iba yung pumupunta, nagbibihis, bumabiyahe, punta sa sine, bibilin ticket, sabay-sabay nakaupo, tapos magsisimula yung pelikula, sabay-sabay kayo magre-react. Iba yun eh. So, sana yung tao yun. Napakasaya nung ganung experience, no? Magmula nung bata tayo, di ba? Di ba? Parang, huwag naman sana dumating sa panahon na, alam mo yung, nawala na. No? Nawala yung ako kasi personally, Mamang, I love going to the cinemas. Kasi unang-una, iba yung sound na hindi mo lang syempre iba yung sound ng TV nyo sa bahay, iba yung sound ng cellphone mo, or kahit sabihin mong mamahalin pa yung earphone mo, iba pa rin yung sound sa sinihan. At saka yung sabay-sabay yung buong sinihan tumatawa or sabay-sabay kayo umiiyak, di ba? Iba yung feeling. Yes, totoo yan. Alam mong uupo ka doon at manonood ka. Hindi yung parang uupo, manonood ako, tapos, ay, teka, sandali. Ay, sasampay ko na yung yung washing machine ko. Diba? Hindi talagang inilaan mo yung 1.5 hours or 2 hours to watch. Pero kasi yan sa bonding ng family. Yes, I agree. Barkada, di ba? Magkakaibigan, di ba? Diba parang gano'n? Kain tayo sa ganyan, di ba? Saya. Oo, na hindi nyo nagagawa kung sa bahay, kahit sabihin yung sama-sama kayo sa isang bahay, iba pa rin yung, alam mo yung lalabas kayo, tapos iba yung pakiramdam ng lumalabas. And now, probably is the time, kasi I think safe naman ng lumabas, that's why ito na nga, bumabalik na tayo sa sinihan. As opposed to a couple of years ago, talagang, diba, pinigilan, bawal lumabas. Pero ito na yon, pwede na tayong manood sa mga sinihan. Lalo na at Pasko. So may may 13th month pay, may aginaldo, si Ninong at Ninang. So siguro naman may 3 pelikula kayong uunahin dyan. Isama nyo na kami. Bekene man. Becky din. Sabi ko nga kanina, kayong dalawa ay mga iconic comedy actors. Choice nyo ba talaga ito? Or kung bibigyan kayo ng choice, mas gusto nyong mag-drama? Kasi I know pareho kayong equally good pagdating sa drama Si Sis, gusto niya mag-drama. Hindi, ako naman walang basta kung ano yung maganda yung kwento, maganda yung, at alam naman natin talaga na maraming makaka-relate, marami kang mapapasaya, marami kang mabibigyan ng inspirasyon sa kwento ng pelikula. Why not? Uge, ikaw. Magaling ka mag-drama, Uge. Parang si Mamang. Comedy muna? Pero yung sa ngayon mas gusto muna namin ngayon ng mag-comedy muna tayo ngayon. Patawa muna tayo. Ano muna tayo? Oo, yung halakhakan sa sinihan, yung sabay-sabay, yung halos magdabog na, magsahampas. Naghahampas. Ganyan. Yes! Yung tawa, yun talaga yung gusto ko. Oo. Pero, teka muna, itong Becky and Badette, kasi kayong dalawa in real life,
close kayo eh. So, gaano kalapit in real life ito sa inyo? Hindi rin kami, kung hindi kami magkasama sa isang project, si sis ay busy sa maraming bagay. Ako rin naman, tapos may mga times na wala ako sa Pilipinas. Yun ang hindi katulad ni Becky and Badette. Si Becky and Badette, Diyos ko, pati pamilya nila, pati nanay nila, close. So talagang halos magkapatid sila kasi nga elementary pa lang sila na yung magkakamit sa school hanggang high school hanggang yun na nga yung school. Sila pa nagplano sila ng mga bagay-bagay para sumikat, sila pa rin yun. Sa amin naman ni sis, kahit kabaligtaran naman nun is close kami pero hindi kami laging magkasama, pero once tama kami, parang hindi naman kami nag-iwalay. Nagkakapikunan ba kayo? Kasi lahat naman ng close, di ba? I mean, at some point, nagkakapikunan yung mga yan eh. Mas ako yung napipikon sa kanya. Bakit? Ang harot yung hindi niya alam kung kaya tigil. Hindi niya alam. Gusto ko nang matulog, gusto ko tahimik, gano'n. Kasi nagre-reserve ako ng energy. Mag-iingay-ingayan siya. Yung, ay, sis, ayan na, game na. Yung gano'n, nakigisingin niya ako. So, naiinis ako. Kasi nga, di ba, sabi nga may kasabihan, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Siyempre, puting, nagre-reserve ng energy. At saka, aminin natin, ito na tayo sa edad natin na madali tayo mairita. Lalo na kung nagtitipid-tipiran ka ng social battery or yung battery mo ba sa day, tinitipid mo, no? So, siya, baliwan. Pag baliw-baliwan si Pokwang yun, nag-iingay-ingayan, yung ganon. Kasi naiinip Gusto niyang Ayan. Pag naiinip ako, malikot ako. Gusto ko yung marami akong ginagawa para makalimutan ko yung naiinip ako. Kailangan meron kong kakasabi. Baliw-baliwan. Si Uge, sleep siya kasi titipid siya ng energy niya. Kasi hanggang mamayang madaling araw pa siya nakatoka eh. Nag-ingay-ingayan. Yung, sis! Ayan na! Ganon. Irita. So, nairita. Inampas ko nga. Tapos sinampas ko yung ganon siya. Tapos hindi ko na pinansin ng isang buong maghapon. Pero next shooting day natin, ang daming sa akin ni Uge. Ang daming pakeme. Ang daming pag-gift. Sis, dinalang kita ng sis. may ano tatawag doon? Yung gift, yung parang reconciliation gift, parang pati na tayo gift. Ganun lang. Yan naman si Tuhenya. Alam mo, Day. Eugene, no? Masabit ko talaga, Day. Manood talaga ako dyan, Day. Mahusay ka talaga ko ni Poki. Thank you po, Tita Annabelle. Tita Annabelle, magpa-black screening ka naman. Ay, talaga ba, Day? Sige, sabihin ko talaga sa mga fans ko. Sabihin ko talaga. Manood sila. Mga taga Cebu, manood kayo, Day, ha? Ang ganda itong bigay ba, Day? Tama yan, mga taga Cebu. Talaga, umaasa po kami dyan sa Cebu kahit hindi kami nakapunta dyan to promote. Ha? Tita Annabelle, promise yan, ha? Manood talaga mga taga. Sandali, may isa pang babate. Anak, mani! Ayan, isa pa yan. Ay, Mami Junisha, si Becky po. Ay, Vicky, matawa talaga ako sa inyo ni Pokwang. Gusto ko talaga kayong dalawa ni Pokwang. Talaga paborito ko talaga kayong dalawa. Kaya sabi ko talaga, manood talaga kami. Mani, anak, magpa-black screening tayo. Mani, suportahan natin. Nako, Nelson, grabe naman pala yung pag-research nyo. Ang dami nating guests, ha? Ang dami nating guests. In fairness, ha? Grabe na tong, ang dami yung friends. Nako, thank you naman. Ngayon, kompleto na talaga yung confidence ko na marami talagang manonood ng pelikula namin ni Pokwang. 3 yung nag-promise ng black screening, ha? Tandaan. Yes. In fairness, ha? In fairness.
Yes! Asan ka nang galing? Ang dami kayang nagbumati sa atin. Oo, alam pa, parang napiling ko, parang bigla ako nakatulog. Tapos, Sinapian. Mamang, Uge, let's get personal. Sige. Ayan. Ay, sumeryoso. Oo. Upunahin ko si Uge kasi alam mo, Uge, napanood namin sa YouTube. Nakita na namin si Danilo. Oo, si Danilo. Yung sweet-sweetan. Oo, yung sweet-sweetan. Kamusta na? Sabi ko, Be, nako, don't be surprised. There are many girls and there are many ladies who's going to approach you now and ask for autograph or maybe kiss you. Tawa siya ng tawa. Kasi alam mo, Uge, for the longest time, hindi mo naman sinikreto eh. Pero, naging matipid. Matipid. Bakit ganun? Ay, kasi hindi naman siya taga showbiz. At saka, parang gusto ko lang may mga moments na para sa mga close friends ko lang. Hindi ko talaga ine-expose. Pero at this point, matagal na rin naman kami and sanay na rin siya dito sa dalawa namin kasi sinasama ko siya sa shooting, sa premiere nights, sa mga events, ganon. So, alam ko na komportable na siya. At saka banayad, payapa. Katulad nga, yun yung nakuha ko doon sa interview natin nung sa GMA Integrated News yung kapayapaan. Oo, ganon. Kalma lang. Achieve. Yes. So, walang mga pagmamadali. Everything is at its right time. Ganon. Perfect time. And now is the time. And now is that time. So, ayan. Pinagtatawa na rin nga namin dahil parang, alalala, Diyos ko, parang mga teenager. Pero, natuwa naman ako na kahit paano naka-inspire kami dun sa kwento namin. So, naiyak pa si Mamang nun eh. Kasi grabing na-inspire siya sa kwento nyo. Hindi kasi napakaganda ng istorya nila. Kasi alam, nasa personal na rin naman tayo na aspect ng interview mo, Nelson. Ang daming pag-ibig sa puso ni Pokwang. Sa totoo. I agree. Kaya pag nakakarinig siya ng sobrang touching at sincere na love story. Ang ganda-ganda ng kwento nila talaga. Sobrang. Nagugulat ako kung gaano siya ka-emotional. Kasi pag-ibig eh. So, humanda tayo. Yes. Alam mo, Uge, since nabanggit mo yan, nung naging close ako kay Mamang, ang feeling ko kasi sa kanya is lahat ng maging kaibigan niya, gusto niyang gawing anak. Totoo. Kasi nga there's so much love in her. Oo, nangingibabaw yung pagiging ina. Gusto niya rin kasi talaga mag-settle down eh. Alam mo yun? Ganun lang kasimple yung pangarap niya. Magkaroon ng perfect partner, kapartner sa lahat, sa pagpapalaki ng mga anak, sa pag-asikaso ng pamilya, ng negosyo. Yun lang naman gusto niya. Hinihintay pa. And I always tell you this, Mamang, di ba? Na it will come at the right time because good things happen to good people. Tama, anak ko. Pero Hintay na lang. Ikaw naman, Mamang, kamusta ng puso mo ngayon since magpapasko? Okay na ako ngayon. Kaya nga sabi ko, nung nakaraang press con, sabi ko, gusto kong salubungin yung 2024 na, alam mo yon yung wala ka ng inanakit, walang okay na. Diba? Iwanan mo na din sa 2023 yan. Para maganda yung salubong mo sa 2024. Diba? Kasi kung galit ka nung 2023, ayaw mo na siya, nakaka-stress eh, di ba? Ayoko nang galit doon. Tama na. Ayoko na itawid yun. Oo, kasi di ba, sabi mo nga, bagong bahay, bagong buhay. Lilipat ka sa bagong bahay. Doon. Yun nga. Ang pangit naman ng papasok ka doon sa bagong bahay mo na may ka pa. Tama na. Okay, that's it. Alam mo yun. Oo. Sa inyo na yan. Bye-bye. Di ba? Parang gano'n. Oo. Mag-iingayan kayong out na yung mga nega. Ito bang 2024, anong outlook ninyong dalawa? Ako sa 2024,
gusto kong gumawa pa ng magagandang pelikula, isa, dalawa, na masaya din. And depende. I think kung magiging maganda ang mga meetings, I think I will do I will do a game show again. Wow. Yeah. Kung magiging maganda ang mga meetings. Yeah. Wala naman sa kamay natin yun, Nelson. Meron tayong mga hinihingi. Oo. Nasa kapalaran yan eh. Yes, may mga approval. So, yun. Ang outlook ko is to continue my goal to entertain and to make people happy. And of course, Yeah. to be loving, to be a loving wife. What? Yun eh. Mamang, ikaw, anong outlook mo? Oo. Outlook ko, syempre, yung pagpapatuloy ng aming negosyo nga nautlot ng ng Ay, dalawang tutuloy mo na. Itutuloy mo na this 2024. Oo. At saka, sabi ko nga, kailangan mapatayo ko na yung restaurant na gusto ko. And then, syempre, gagawa pa rin tayo ng mga projects, TV and movie kung talagang maganda yung kwento. Sabi ko, kung maganda yung storya. And then, syempre, kung pipili na rin tayo ng mga hosting, yan, hindi pwedeng mawala yan. Kasi love ko din yan. Love ko din yan yung nakakapagbasaya ka ng tao bilang komedyante. And, yun, basta, luto, pagkain, ganyan. Pak. Negosyo. Parang wala ka nabanggit na love doon ah. Hindi na muna siguro. Hindi ko mas sinasabing ayoko na, ganyan. No, siguro magpa-focus ako ngayon sa pangkabuhayan showcase namin ng mga anak ko. Pag dumating, ano? Why not? Pag dumating, diba? Yan lang yan. Eto, nandito na tayo sa portion na for the other. Ngayon, may tatanong ako, alimbawa, ikaw, Uge, ang sasagot for Mamang and vice versa. Anong ang role na gusto nyong makitang gampanan ng isa? Okay. Gusto ko kay sis yung hindi naman porno, pero yung talagang sex. Hindi porno. Huli na ang lahat. Diba? Yung sa edad talaga ngayon. walang dialogue. Parang Wong Kar-wai. Mata-mata. Ganon, mata-mata. Oo, mata-mata acting, pero sexiness, di ba? Talagang mainit, sexy, tas yung pati cinematography parang nag-aapoy sa init, yung ganon. Ay, sinong ka-love team? Ay, sinong ka-eksena? Well, a very famous Chinese actor, yung ganon. Tas may action, sexy action. Pwede, Mamang. Agad napunta na naman ako kay Lucy Liu. Parang gano'n na. Si Uge, gusto ko, alam niyo yung pelikulang Dahas ni Maricel tsaka ni Richard? Oo naman. Ikaw yung karakter ni Richard. Ako si Richard. Ikaw si Richard. Ikaw yung karakter. Bakit si Goma? Ano siya doon? Parang siyang baliw-baliw na killer, di ba? Gusto ko makita si Uge sa ganun isang pelikula. Baliw-baliw na killer? Oo, yung parang serial killer ka. Ang hirap naman is? Pero, yun nga, kasi di ba, given naman pag sa pagpapatawa talagang mahusay ka dyan, di ba? Walang no question about that. Drama din, talagang mahusay ka rin sa drama. Gusto ko makita yung, yung parang serious dito, serial killer ka naman. Parang, pwede. Oo. Pwede. So, pag ayan, ganyan. Kung ganun gagampanan ko parang serial killer, sino yung mga papatayin ko? Mamang, ilista mo na, dali go. mga afam na Justin Sorry. na nag-artista dito. O yung Hollywood, ganyan. Huy! Mamang, huy! Okay na tayo. Pelikula, hindi totoo. Sa pelikula. Sa pelikula lang. Oo, pelikula lang naman. Total naman nag-artista di ba? Oo. Pwede naman. Eto. Ang papatayin ng serial killer na character na nasa isip ni Pokey is yung mga nang-aape or nang denado. Oo. Kasi, siya
Oo, dahil nung bata pa siya, marami siyang pinagdaan ng mga hinanakit, sakit, ganyan. Kaya parang naging ano siya. Grabe yung character build-up, ha? Kaya nga, parang hirap naman na binigyan sa akin. Ganda yun. May binigyan na sa'yo, parang masasarap kang doon. Tapos magka-cameo lang ako. Oo. Ano gagawin mo, mamang? Ano lang, yung usyoso ko sa isa sa mga pinatay niya. Sobrang kami. Ay, oy. Hindi ka man lang food. Ay, ano ba yun? Tinignan ko totoong sinugi, ganon. Oo. Ay, gumagalaw pa. Oo, ganun. Gumagalaw pa, okay, go. Ay, sayang. O, ito na lang. Kung papipiliin kayo ng leading man ng bawat isa, mamang, sino pipiliin mo for ugi? Local to, local. Local. Ano ba? Sino kaya? Naku, dami kasi mahuhusay ngayon sa totoo lang eh. Gusto ko si Alden. Si Alden? Ay, pwede, no? Anong role? Tapos, anong tawag dito? Si Alden hindi niya alam, yun yung anak niyang nawawala. Kasi leading man, tapos anak na nawawala. Leading man. Tapos nilab ko sa kanya, pero di mo alam siya pala yung anak mong dinukot. Dinukot yung baby pa. Baby pa nung dinukot yun. Baby pa nung kinuha. Tapos, lumaki na siya, ganyan. Tapos, parang hindi naman in love yung tawag dun eh. Magaang yung loob mo sa kanya. Sobrang ano mo siya. Tapos, tumira siya sa bahay mo, parang nangupahan siya sa bahay mo, ganyan. Brainstorming pala to. Oo. Parang yung room for rent, ganon. Tapos, nagtataka siya, bakit parang lagi kang umaalis pagka ano yung pala kasi yun pa yung time na may papatayin ka, ganon. Tapos nakita niya. Bumalik ulit tayo doon sa dati. Tapos na-discover niya yung sikreto mo, pero hindi kanya inano kasi nga, napamahal na siya sa'yo. Pero yung pagmamahal, hindi may pagnanasang yung last, hindi ganon. Yung parang nanay, anak, ganon. Lukso ng dugo, ganyan. Oo. Anak mo pa. Maganda. Maganda yan. Pwede yung maging germ ng isang parang Korean movie. Maganda yan. Pwede. Ikaw, Uge, kung papipiliin ka local, ka-love team, ha? Ka-love team. Since binigay mo naman sa akin bagets. Hindi ba bagets, pero at least hindi natin kaedad. Bibigyan din kita ng hindi natin kaedad. Gusto ko magka-partner mo sa pelikula naman si Daniel Padilla. Daniel? Ay, oo. Bakit? Ayaw mo? Magiging Pokniel? Ano? Pokniel. Ganda, di ba? Pokniel. Kung ano tayo ng mga leading mo, tanongin natin kung gusto nila. Wala na tayong pakialam sa sagot. Oo. Ano lang naman ito eh. Parang katuwaan lang. Malay mo naman din magkatotoo, di ba? Kung papipiliin kayo mag-travel back in time o makita ang inyong future, anong mas pipiliin nyo? At ayoko na maging corny na, syempre wala. Gusto ko today because to live is to be at present. Ang sasagot ko talaga, yung past. Mamimili ako sa past. Kasi medyo romantic ako eh. Gusto kong ma-experience yung talagang mga era na lahat ng tao parang formal, nakadamit, ayos. Sabihin na natin parang siguro mga Spanish era, ganun. Pero ayoko ng gera. Mamang, oo. Babalik o forward? Babalik. Babalik? Anong era ang babalikan mo? Or anong time ng buhay mo? Ano ba? Era? Siguro nung mga 90s. 90s lang, sis. Reset lang. Reset lang. Mga panahon ng hapon, ganun. Yung mga ganun. Gusto ko yung may babaguhin ako doon. Ano? Dali, ano yan? Kasi nga, di ba, yung anak kong lalaki, namatay siya sa brain tumor. Yun, nakuha yun during my pregnancy. I was, stressed. Lagi kami lagi akong pinapaiyak. Doon nakuha nung bata yun. So, kung babalik ako doon, naalagaan ko siya, magbabitamins mo lang maayos, hindi ako mai-stress.
Pero sis, hindi naman yun dahil sa'yo yun. Baka Hindi talaga naman ikaw ang may kasalanan, mama. angel na siya talaga. Mm-mm. Kasalanan. You know, that leads me to my next question eh. Meron ba kayong mga regrets sa buhay nyo? Ako talaga yan ang iniiwas-iwasan ko, yung regrets. Yan talaga yung mag-a-add up yan dun sa mga feeling mo hindi enough yung kung anong meron ka or hindi mo deserve kung ano yung nagkaroon ka kasi daming regrets. So, ako, halimbawa naisip ko na sana ganito, sana ganyan, hindi ko na talaga ine-entertain yan. Iniisip ko na lang, past is past. Mas mas makaka-move forward ka kung ganon. Or Mamang, ikaw. yung ma-accept mo na lang, ganon. Or True. Iisip mo na lang na I will forgive myself for the things I was not able to do because I'm only human and I forgive myself. Sometimes forgiving yourself first is one of the things you should do first. Mamang, ikaw ba? Ako kasi, yun nga, grabe kasi ako pag nagmahaling. Alam mo yun yung talagang Todo, buhos. gaga. Sobrang gaga. Walang tinitira sa sarili. Kaya, pag nasaktan naman ako, sobrang lalim din naman talaga. Sobrang ang sakit. Kaya ako question ko talaga na yung sarili ko. Bakit ganun? Diba? Bakit ganito? Ano naman ako? Ganyan. Chuchu. Which now, na-realize ko, wrong. Diba? Binigay ko naman sa'yo. Yes. Then, pasensya. Ikaw ang may pagkukulang dyan. Ikaw ang may, hindi ako. Diba? So, bahala ka. Kung yan yung ugali mo, kung ganyan ka, well, diba? Wala akong magagawa. Basta ako, as you got older ba, mas less yung pagsisi mo sa sarili mo? Dapat. Dapat. Kasi, nung time na nagsasama naman kayo, parang naman kayo masaya. True. Parang naman nagkabigayan ng, alam mo, diba? So, kung nasaktan ka niya, siguro, yun na nga, sabi ni Uge, learn to accept na lang siguro. True. Diba? True. Ganun talaga eh. Ang hirap kasi paano kang makakatagpo ng nararapat para sa'yo kung lagi kang may question, di ba? Oo. Side. Hindi, totoo rin yan. Kasi paano kang, di ba, paano kang magiging open sa ibang tao kung ang dami mong hanash? I think that's the perfect word, hanash sa sarili mo. Daming cobwebs, yes. Mga sapot. Oo. Balakid yan eh. Di ba, nakakaano ng free flow of energy, eme. Eme. Oo. Mama, Uge, I always end this podcast by turning the tables around. Baka meron kayong isang question na naiisip itanong sa akin. And then I will answer it wholeheartedly. Meron bang dapat mga ingatan? Or if anything goes? Uge, mahal kita. Okay. Ako, tanong ko sa'yo. Mama, mahal din kita. Alam mo yan. Gaano ka kasaya ngayon? Unlike before, bago siya dumating sa buhay mo? Ipa-follow upan ko na rin kasi medyo connected na rin. Total, ito talaga yung mong itanong. Kamusta ang puso mo ngayon? Lalo na magpapas. Ayan. Gaya-gaya. Alam mo, totoo to. Like, ako, alam ito ng lahat ng kaibigan ko for 10 years. Simula nung maging kami ng partner ko. Kapayapaan, kaya nga nakarelate ako doon sa sinabi mo, Uge, nung isang araw eh. Yung payapa lang, walang masyadong post sa social media, walang paghahayag sa buong mundo na mahal ko tong taong to. Basta banayad, payapa. For the past 10 years, ganun ako. Lahat ng Paskong dinaanan ko, as opposed to the other Christmases I had before he came, ito yung masayang Pasko. Ito yung parang nilulook forward ko yung Pasko. Mamang, alam mo yan, na-meet mo na si Chef, di ba? Yes, sobrang bait. Oo, love na love mo si Chef, di ba?
Pag-follow up dun sa dun sa sinabi ni Mamang, yung kapayapaan na yun, binavalue ko na yun. Ewan ko, kasi parang ang akin, kung, paano ko ba sasabihin? In the past years, iningatan ko yung kapayapaan na yun. Even when I was single. Na parang if there's anybody nasisira doon or kahit man lang kakalabit doon ng kakanti doon, out you go sa buhay ko. Kasi importante na sa akin ngayon yung peaceful, yung pagiging peaceful, yung peace. Yes. Ganyan. Kasi ang dami-dami na nangyayari sa mundo. Yes. Ang dami-dami na nating mga hinanakit sa buhay. Kaya kailangan natin si Becky and Badette. Yes. Ganda ng segue. Yan. Sa panahon ngayon, precious talaga pag nakakatawa tayo. Napaka-precious. So, we are so honored to be part of that precious gift to give to the people this Christmas. Kinakabahan man kami, or baka mas kinakabahan ako kaysa kay sis, ay ilalaban talaga namin na ipakalat na may pelikula, comedy, Becky and Badette sa Pasko. Yes. Idagdag ko lang, nabanggit mo yung pagiging precious ng gift ninyo, no? Kasi ako, nung pandemic, nagkaroon ako ng time na basahin yung mga comments ko sa social media. Kasi parang ang tingin ko, showbiz lang yung ginagawa ko eh. Kahit naman tanggalin tong segment na to, mabubuhay ang news. Pero alam mo, ang daming nag-message sa akin nun. Nagsasabi na kung alam mo lang kung paano mo naitawid yung buhay ko nung pandemic. Totoo. OFW ito na sobrang lungkot nila at iniintay nila yung showbiz na segment. Yes. So, alam mo yung parang, nung time nga na yun, parang naiyak ako kasi doon ko na-realize na parang importante pala yung ginagawa ko. At kayo, as comedians, importante ang ginagawa nyo, lalo na pag may pinagdadaanan ng mga tao. Totoo naman. At totoo ka din dun sa mga OFW. Kasi panay travel natin, di ba sis? So alam mga feelings ng mga kababayan natin doon. Kung gaano sila ka-excited, kung gaano sila ka-thankful sa mga kahit na pinapaulit-ulit na pelikulang comedy, pa sila. Tsaka pag halimbawa may mga concert kami doon, alam mo, hindi nila iniinda yung taglamig, nag-iisno ba yan o talagang tiyaga silang pipila kasi gusto nilang tumawa. Gusto nila, alam mo yung kahit saglit makalimot sila ng mga homesick nila dito, di ba? True. Totoo yan. Hindi nila iniinda magkano yung presyo ng ticket kasi importante makita kanila, mapatawa mo sila. Ganun. Malaking bagay. Mamang Uge, thank you very much for your time. Ito ay talagang sobra kong na-appreciate ang pagbibigay ninyo ng oras. Thank you very much. Thank you very much. And I look forward to watching your film very soon. Thank you. Thank you. Thank you.